Maulang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Resty Domingo. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa Trinity, the Triune God. The Triune God or the Biblical Trinity. Ang the Triune God or yung Doctrine of Trinity pinapaniwalaan ng maraming Christian religions. Ito yung doktrina o paniniwala na merong nag-iisang Diyos na merong tatlong persona. Hindi tatlong Diyos at tatlong persona. Okay? Nag-iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Itong ating background picture merong 4 na pictures ng diagram o simbolo ng Trinity or the Triune God. Actually, hindi simbolo kasi ang Diyos ay Espiritu. Okay? Therefore, hindi mo pwedeng bigyan ng simbolo ang Diyos. Na mapapaliwanag lang natin ang Diyos o yung pagiging tatlong persona ng Diyos sa Biblia, yung mga bersikulong ipapakita ko dito. Maraming salamat sa mga kapatiran, kaibigan at mga kamag-anak na walang sawa na sumusubaybay, nanonood at nagre-react, nag-heart, nagda-like ng aking mga videos. Itong ating topic na Triune God, actually ito ay para sa mga anak ng Diyos, doon sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Malawak yung ating topic dito sa Triune God. Ang pag-uusapan natin dito ay tungkol dun sa pagiging Diyos ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 19. Ang sabi, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost or the Holy Spirit." Ito yung tatlong persona ng Diyos ng Trinity. Dito pinapakita yung equality ng tatlong persona sa nag-iisang Diyos. Yung tatlong persona na the Father and the Son and the Holy Spirit. Yung mga kaibigan natin dyan, mga Katoliko, pag nagpipray sila, nagsisimula sila sa sign of the cross na nababanggit yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. Umpisa ng panalangin nila at pagkatapos ng panalangin ay sasabihin uli nila yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. Malawak yung ating topic na ito ay related dito sa tatlong videos, group of videos na naka-focus dito. Yung the Holy One, tapos the Angel of the Lord, and then the Holy Spirit. Yung the Holy One na merong tatlong parts referring also to the Lord Jesus Christ. Tapos yung the Angel of the Lord, tinutukoy din dito is the Lord Jesus Christ. And then yung Holy Spirit, ipinapakita dito na yung Holy Spirit is God and He is a person. And also yung aking video, group of videos na ang title ay The Names of God na hindi ko na nilagay dito. Na yung mga title na mga pangalan ng Diyos ay naka-entitle din sa Panginoong Jesucristo. Kahit na malawak yung ating topic, na supposed to be dapat lagyan ko ng maraming parts ito. Isang part lang ito, wala na itong part 1 or part 2. Kasi doctrinal ito na ma-appreciate lang ito ng mga anak ng Diyos. Kasi ang palaging tema ko sa pagpapahayag o pag-share ng Bible yung makilala natin, makilala ng tao ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas. Yung the word triune or Trinity wala sa Bible. Pero hindi ibig sabihin na wala sa Bible hindi na yun ang tamang katuruan. Katulad yung word na Bible. Yung word na Bible mismo, wala dun sa loob ng Bible. Pero hindi ibig sabihin na mali yung Bible kasi wala dun sa loob. Okay? Merong ibang term na ginamit sa Bible. Yung word na Scripture at marami pang iba. Yung the word Trinity ay ginamit ng mga scholars para ipaliwanag yung karakter o yung persona ng Diyos na pinapakita sa maraming sitas ng Biblia. Unang-una, ini-establish ng Bible na meron lang nag-iisang tunay na Diyos. Ang sabi dun sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, "For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus." There's only one God. Ang sabi dun sa Isaiah chapter 43 verse 11, "I even I am the Lord, and beside me there is no Savior." Maraming ganitong verses na sinasabi, I am God, beside me there is no God. Katulad dun sa Isaiah chapter 44 verse 6. "Thus saith the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Beside me there is no God."
Dito, dalawang person yung nabanggit. Yung the Lord at saka yung Redeemer. Tapos nabanggit tuloy yung beside me, there is no God. Marami pa ito hanggang chapter 48 ng Isaiah merong ganitong klaseng verse. Isaiah 45 verse 5, I am the Lord, there is none else, there is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me. Then yung kasunod na verse, yung verse 6, inulit din. There is none beside me, I am the Lord, there is none else. Isaiah 45 verse 22, look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Isaiah 46 verse 9, remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. So marami pa ito, hindi ko na ipapakita lahat. Na pinapakita lang ng mga versikulong ito that there is only one true God. Okay? There's only one true God, but in more than one persons. Okay? 3 persons ito. Again, dito sa ating background picture, merong 4 na pictures. Okay, na diagram ng Trinity. Ito, actually triangle ito na nilagay ng bilog-bilog na the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay, may nakalagay dyan na is not sa pagitan. Okay, yung mga spirit dyan na kung imagine mo isang buong bilog ito, na dito sinasabi, the Son is not the Father is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Son. Okay, may mga bersikulong nakalagay dyan. Okay, John 18 verse 16. Hindi na natin bubuksan ito kasi mahaba, kasi kung bubuksan natin lahat ng verses, John 14:26 and Acts 10 verse 38. Ang desire ko kasi dun sa mga kapatiran natin na sana ay magkaroon tayo ng initiative na tayo ay mag-aral ng self-study ng Bible at sana kayo na ay magbubuklat ng mga bersikulang yan. Ito ulit may 3 bilog na nagsanib-sanib. Okay? So dito naman nakalagay diyan yung sentence dun sa mga arrow. No, yung arrow na back to back yung tusok niya, yung direction. Na nakalagay, the Father glorifies the Spirit glorifies the Father, tapos the Father glorifies the Son glorifies the Father, tapos sa bandang ibaba, the Spirit glorifies the Son glorifies the Spirit. Meron itong mga versikulo sa Bible no, na hindi ko na nilagay. Okay? Gusto ko kasi makarami tayo ng idea tungkol dito sa ating topic. Dito na tayo sa 3 triangle. Itong 3 triangle nito ay time, space, matter. Ito nabanggit ko na rin sa aking video na ang title ay The Eternity of God. Okay? Na ang Diyos na tagapaglikha, He created space, matter, and time. Okay? Na dito sa time, meron 3 composition. Past, present, future. Yung space, height, width, depth, and matter, solid, liquid, and gas. Na pinapakita rito yung Trinity in creation. Na yung creation ng Diyos umaayon o nagre-reflect ng kanyang karakter bilang Trinity or the Triune God. Ang the Father, the Son, and the Holy Spirit ay co-equal sila. Okay? Sa pagiging Diyos. At sila ay nag-uusap-usap at nabanggit ko na rin to sa aking video doon sa The Angel of the Lord Part 1. Siyempre, nagpe-fellowship sila, nag-uusap sila. Nung nilikha ng Trinity ang tao, nag-usap sila. At ito ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi, and God said, let us make man in our image after our likeness. Okay, na dito merong pronoun na as at saka yung our, our, na ito ay plural form na nag-uusap yung Trinity. And then, nung si Eva at Adan ay nagkasala, nag-usap-usap ulit sila, na sinasabi rito sa Genesis chapter 3 verse 22, ang sabi, and the Lord God said, behold, the man is become one of us. Ando na naman yung pronoun us, to know good and evil. And then, nung yung mga tao nagtayo ng Tower of Babel, na sila ay kumakalaban sa Diyos, nag-usap-usap ulit itong 3 persona. Ang sabi sa Genesis 11 verse 7, yung verse sa itaas, go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. Nung minsan, nakita ni Isaiah yung glory ng Panginoon, nag-uusap doon ang Trinity, ang 3 persons. Ang sabi rito sa Isaiah 6:8, also I heard the voice of the Lord,
Whom shall I send and who will go for us? Ando naman yung pronoun us. Then said I, here am I, send me. Nandito yung dalawang verses tungkol sa Trinity, both in Old Testament and New Testament. Okay, sa Isaiah 48 verse 16, shortcutting ko na lang, ang sabi rito, from the time that it was, there I am. And now the Lord God and His Spirit hath sent me. So, tatlong persons yan. Tapos sa 1 John 5:7 yung verse sa ibaba, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Kaya yung the Word yan is the Lord Jesus Christ na naging flesh na sinasabi sa John chapter 1 verse 14. Okay? And then yung Holy Ghost, that is the Holy Spirit. Lastly ay pag-usapan natin yung Son of God, okay? Or God the Son, the Lord Jesus Christ. Sa New Testament, maraming words na Son of God, referring to the Lord Jesus Christ. Sa Old Testament, meron din. Dito sa Psalm 30 verse 4, basahin ko ng buo. Ang sabi, who hath ascended up into heaven or descended? Who hath gathered the wind in his fist? Who hath bound the waters in a garment? Who hath established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name? If thou canst tell. So this verse ay tumutukoy sa dalawang person, God the Father and God the Son. Yung his sons dyan is referring to the pre-incarnate Christ. Okay, meron pang isang verse dun sa Daniel chapter 3 verse 25. Nung yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, dinala sila, yung pinarusahan sila na itapon doon sa may burning fiery furnace. Nagulat si King Nebuchadnezzar, yung hari ng Babylon. Tatlong tao yung tinapon nila dun sa burning fiery furnace. Pero yung nakita ni King Nebuchadnezzar, 4. At ito yung sinabi niya sa Daniel chapter 3 verse 25. He answered and said, Lo, I see 4 men, loose, walking in the midst of the fire, and they have not hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Itong the Son of God dito is the pre-incarnate Christ. Yung it's seemingly contradiction dito, yung word na, yung relationship ng Son sa Father. Kasi alam natin, in humanly speaking, na yung Father mas mataas kesa dun sa Son. Lalo na, kung walang mother, hindi lalabas yung Son, biologically. Di ba? Yung anak. So, yun yung idea ng tao. May mga passages sa Bible na gumagamit ng bodily parts ang Diyos. They speak of His eyes, face, hands, feet, arms, at iba pa. Okay? Ang Diyos spirit, di ba? Sabi doon sa John 4:4. So, itong language na ito ay figurative para lang ma-accommodate yung human understanding. Itong language na ito ay tinatawag na anthropomorphism. Ito ay the ascription of human characteristics to things not human, or things referring to God. Magbibigay ako ng isang example at dito tayo matatapos. Dito tayo sa John chapter 10 verse 30 to 33. Verse by verse yung nilagay ko dito. Basahin ko. I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father. For which of those works do ye stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou being man, makest thyself God. Unang-una yun sa John 10:30, I and my Father are one, na sila ay united. Dito, palagi niya nababanggit kasi na yung my Father, na he's referring that he is the Son of God. So, dito sa verse 33, na gusto siyang batuhin ng mga Hudyo, na indirectly, na sinasabi niya, He is the Son of God. Bakit indirectly? Kasi dito sa John chapter 10, 6 na beses niyang nabanggit yung word na Father, referring to God the Father. It means that He is the Son. Okay? The Son of God. So, basahin ko ulit yung John 10:33. Sabi rito, The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou being a man, makest thyself God. So, ang ibig sabihin, naka-highlight ko rito yung makest thyself God. Na yung pagiging Son of God
is equal to God the Father. So, yung pagiging the Son of God ng Panginoong Hesukristo is beyond human definition. May singit ko lang yung John chapter 10 verse 27, 28, and 29. Ang sabi, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." Bibigay ng assurance and security ang Panginoon Kristo sa mga believers, sa mga anak niya, sa mga sumasampalataya sa Kanya, na binigyan niya ng buhay na walang ganyang bawat isa na tumanggap sa Kanya bilang Panginoong tagapagligtas. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.